Barko, ipapatupad pa rin sa bayan ng Libak. Mga board member ng lalawigan bumisita sa burol ni dating Mayor Agduma. At TESDA Director General Mangudadato at Representative sa Kaluran Abdurrajab nagbigay ng donasyon sa paraffol ng Sukelco. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Mayo 7, taong 2024. Barko o Barangay Road Clearing Operation ipapatupad pa rin sa bayan ng Libak. Narito ang ulat. Taong 2019, inilabas ang Memorandum Circular No. 2019-121 sa ilalim ng Administrasyong Duterte na nagsasaad ng clear roads of illegal structures and constructions. Ibig sabihin, ang pag-alis ng mga sagabal sa daan o sa ating National Highway. Taong 2020, parehong administrasyon, naglabas ng isang Memorandum Circular No. 2020-145 na nagsasaad ng continuation of road clearing. Tuloy pa rin ang programa kahit na nasa gitna ng pandemya ang bansa. Taong 2023, naglabas ang Pangulong Marcos Jr. ng Memorandum Circular No. 2023-017 na nagsasaad ng reiteration ng Barangay Road Clearing Operation o Barko. Ibig sabihin, ito ay pagpapaalala sa mga barangay officials na isagawa ang barko. Sa taong kasalukuyan, merong Memorandum Circular No. 2024-053 na nailabas ang Administrasyong Marcos na nagsasaad ng nationwide implementation of the Barangay Road Clearing Operations Assessment Validation and Recognition under the Bagong Pilipinas Program at magkakaroon ng National Simultaneous Barangay Road Clearing Operation sa ika-10 ng Mayo taong kasalukuyan. Ayon pa kay Maria Alma Bayan Engkong, MILGOO ng Bayan ng Libak, lalawigan ng Sultan Kudarat. Inaasahan niya ang buong suporta ng taong bayan sa programa ng gobyernong Bagong Pilipinas. Ako ang inyong kaibigang Apolinario de Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Mga board member ng lalawigan ng Sultan Kudarat bumisita sa burol ni dating Mayor Agduma sa bayan ng Lambayong. Narito ang ulat. Dumalaw nitong Lunes sa mga board member ng lalawigan ng Sultan Kudarat at mga pinuno ng barangay ng bayan ng Lambayong sa burol ni dating Lambayong Vice Mayor at Mayor Florante L. Agduma na kung saan nagpasalamat naman si Mayor Ferdinand G. Agduma sa kanilang pagbisita sa kanyang pumanaw na ama. Maalala noong araw ng Sabado, ika-4 ng Mayo taong kasalukuyan, ay bumisita sina Sultan Kudarat Vice Governor Raden Sakaluran kasama si 1st District Representative ng Lalawigan, Representative Princess Bayrihan M. Sakaluran Abdurrajab at mga alkalde. Sa susunod na araw, magaganap naman ang necrological service na hatid ng LGU Lambayong. Nakatakda namang ilibing ito ngayong darating na Sabado, ika-11 ng Mayo taong kasalukuyan sa Lambayong Public Cemetery. Si dating Vice Mayor at Mayor Florante L. Agduma ay pumanaw noong ika-29 ng Abril taong kasalukuyan sa edad na 77. Ako ang inyong kaibigang Apolinario de Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, TESDA Director General Mangudadato at Representative sa Kaluran Abdurrajab nagbigay ng donasyon sa paraffol ng Sukelco. Narito ang ulat.
Naging mas masaya ang ika-45 na Annual General Membership Assembly o AGMA at ikalimang State of the EC Address ng Sultan Kudarat Electric Cooperative Incorporated o SUKELCO noong Sabado, ika-4 ng Mayo taong kasalukuyan na ginanap sa Sultan Kudarat Provincial Gymnasium sa bayan ng Isulan. Umaga pa lang, dinagsa na ito ng mga Member Consumer Owners o MCOs na masayang dumalo sa aktibidad. Dumalo sa aktibidad si 1st District Representative ng Lalawigan, Representative Bayrihan M. Sakaluran Abdurajak, na siya ang kumatawan kay TESDA Director General Suharto T. Mangodadato. Na panauhing pandangal, kasama din na dumalo si Vice Governor Raden Sakaluran at ang Vice Mayor ng Bayan ng Lutayan. Sa naging mensahe ni Representative Sakaluran Abdurajak, na sinabi nito na ipagmamalaki nito ang SUKELCO na napanatili nito ang dedikasyon sa pagbibigay ng maaasahan, mura at tuloy-tuloy ng serbisyo sa kuryente sa lahat ng panig na lalawigan ng Sultan Kudarat at Maguindanao. Sa nangyaring aktibidad, nagbigay ng 3 unit ng cellphones at 3 unit ng motorcycle si TESDA Director General Suharto T. Mangodadato at 100,000 piso naman mula kay Representative Bayrihan M. Sakaluran Abdurajak na ikinatuwa ng lahat na dumalo. Nagpasalamat naman ang pamunuan ng SUKELCO sa ibinigay na donasyon ng malaking tulong sa mga MCOs na dumalo, na ang aktibidad ay isa sa mga hindi malilimutan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Teddy Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyo malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, at balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.